Okay guys, share ko lang sa inyo to. Alcatel One Touch Flash Plus. Ang gusto kong actually share is that nagawa ko siyang gawing Lollipop ROM. So may custom Lollipop na akong install dito. Yan, makita nyo. Yan, Lollipop. Punta tayo settings, pakita ko sa inyo. Lollipop talaga to. Lollipop. Kasi matagal na ako naghahanap since nung nakabili ako nito sa Lazada dahil murang-mura lang to sa Lazada, di ba? So simula nung nakabili ako niyan, naghahanap na talaga ako ng custom ROM. So yan Lollipop. Palabasin natin yung game gusto nyo. Ayan. So focus natin ulit para makita yung information. Ito nyo, ayan, model Alcatel One Touch Flash Plus, Android 5.0. So yung mga custom ROM information. Ayan. So Indonesian Chinese forums kaya ito nakita So ito, actually share ko sa inyo paano ko siya nakita. Nagsisearch lang talaga ako sa YouTube ng custom Lollipop ROM. Tapos ito yung nakita ko. Yan. So nung una nag-hesita yung pangako baka mamaya fake siya or something. So pero tinaray ko, gumagana naman siya. Ang kailangan lang dito is USB cable saka yung SP flash tools for MediaTek processors. Nandito din naman yung information, nandito lahat ng link. So ililink ko na lang siguro to sa yung video na to, ililink ko na lang dyan sa descriptions ko sa baba. Tapos tingnan nyo tong instructions na nandito. So credits na lang dito kay ano ang pangalan nito ulit, kay uploader na si Arman Novarendi. Yan. So yung nakuha kong ROM dyan, pinalitan ko kasi pagbalik natin pakita ko sa inyo. Ayan inangat niya, makita nyo dalawa yung navigation bar. Pangit kasi magiging dalawa yung navigation nyo dahil yung isa nasa soft keys tapos meron pa kayong capacitive keys sa mismong device, diba? So hindi ko siya matanggal build.prop or mga settings, hindi ko siya matanggal. Third party apps hindi talaga. So naghanap ako ulit, nakakita ako ng madami ako nakita So very thankful ako dito sa nag-upload nito. Nakita ko sa Google Drive, so nilink ko siya dito sa Google Drive ko. Makikita nyo yan. Meron siya actually folder na ang name is Alcatel One Touch Flash Plus ROMs. So yun yung mga ROMs, actually ang dami lahat So yan, ROM Lollipop. Pasok tayo sa ROM Lollipop balik ako konti So yung G-apps gagamitin nyo din to mamaya kasi pag nag-load kayo walang G-apps na kasama yung yung mga ROMs. So dalawang flash ng ROM, flash ng G-apps. So pagpasok nyo dito, ito yung ginamit ko ang dami, diba? May iba't iba yan yung Lewa siguro ito sa ibang Alcatel phone siguro to galing. Ito Vibe, alam ko galing Lenovo. Pero gusto ko stock So ito yung ginawa ko. Yan yung ROM Lollipop. Ayan, nakita nyo naman sharing is on. So pwede nyo yung hanapin sa Google Drive. Buksan nyo yung folder. Ito yung in-install ko kauna-unahan. Yan mismo yung in-install ko. So paano ko siya in-install? So sabi ko kanina, di ba may instructions dun sa isang nakita kong info yung galing sa YouTube. So ginawa ko yon, finalash ko using my PC. So by doing that, nagkaroon ako ng TWRP. So ito yung custom recovery. So may TWRP na yung phone ko. So ang nangyari is pwede na akong mag-upload ng any ROMs gamit yung TWRP. So yung pinakita ko kanina na galing sa Google Drive, niload ko na lang siya galing TWRP, pati yung mga G-apps. So medyo wala pang isang linggo sa akin to. Okay naman, maganda yung version niya. Mabilis, wala akong nakita masyadong bugs. Although may mga errors or known bugs like hindi gumagana yung
LED notification. Pero nakakita ko ng workaround. Gamitin nyo si Light Manager application. So, ang operating mode niya, alternating yung gumana sa akin. Tapos yung sa mga settings niya, nakaano lang siya, yung LED niya is either green or red. Tapos, hindi rin pwede yung blinking. Pero enough na sa akin yun static red, static green. It's enough for me to identify kung ano yung kailangan kong notification. Next is yung network. Pero itong network na application, built-in na to dun sa ROM. Pag dinownload nyo, kasama na siya. Yan, pampili ng data or connection na gusto nyo. Kasi yung built-in ng ROM, hindi gumagana So, kailangan talaga niya itong connections app na to. Okay, tapos ang pansin nyo, rooted din to. Ayan, may SuperDes HU. Rooted din siya. Yan, tapos yung last na error niya is messaging. Out of the box, hindi kayo makakasend ng message kasi burado yung SMS Service Center. So, huwag kayo magtaka kung ba't hindi kayo nakakasend ng text dahil yan dyan. So, yan. Pang globe yan So kung smart kayo, research nyo lang sa internet kung ano yung SMS Service Center ng smart. Pero yan yung kasi sa globe. Yan yung sa globe. So balik tayo ulit sa screen. So isa pa, pakita ko sa inyo. Yan, lollipop talaga siya. Lollipop. Diba? Ayan pag inan natin yung screen. Yan, lollipop siya. Lollipop. Yan. Okay. Diba? So far, okay naman. So, at least, this is very good. At least, naghanap kasi talaga ako ng phone na lollipop Nakita ko tong One Touch Flash Plus. Murang-mura. Kaso, KitKat. Pero sabi ko, baka makakita ako ng custom ROM So, medyo disappoint niya ako nung una kasi wala akong makita after ko bumili. Pero, buti na lang may nakita tayo sa YouTube, So, yun siya. So, again, disclaimer na lang, kung gusto nyong subukan, try at your own risk. Tulad ng sabi ko, twice ko lang siya nagawa. Magkaibang method, yung isa through SP Flash Tool. And then yung pangalawang tinry ko, since meron na akong TWRP, by using yung method nung una, TWRP process na yung ginamit ko. Okay? Provide ko na lang kayo ng link sa baba. Pag may questions, try ko, pero hindi ako online palagi. So, yun na lang. Again, try at your own risk. Okay, that's all.